Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa Sunday morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. At bago ho tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba, ilan ho mo ng mga announcements, reminders, and greetings. Una ho, bago ko makalimutan, gusto nating batiin at i-welcome ho ang ating panauhin. At sa providensya ng Panginoon ay kasama natin si Kuya Eric. Tama ho ba ang alala ko? Kuya Eric, pakitaas ang kamay. Ayan, salamat sa Diyos. And salamat at kasama ho namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. Well, ilan ho munang mga pagbati noong November 1 ay nagdiwang ng kaarawan. Actually, merong 4 na konektado sa aming pamilya. Yung ate ko, November 1. Yung hipag ko, si Sister Manilyn Persia, Jose, ay November 1 din. Yung hipag ng bayaw ko, na si brother Sister Jen Balangkit, ay November 1 din. At yung hipag ni Sister Jonah, Sister Mads, ay November 1 din. So, 4 sila. So, happy birthday at belated happy birthday. And ngayon mismo ay birthday ng pinakamagandang babae sa mata ni Brother Richard. Walang iba ko di Sister Cathy. Sister Cathy, at happy birthday po. And then bukas, libre ang kape ng pamilya nila. Okay, libre ang kape ng pamilya nila dahil birthday ni Marcos. Marcos, happy birthday. Okay. Si Marcos Levi, so happy birthday. How old are you na, Marcos, tomorrow? Marcos, how old are you tomorrow? 4 ka na tomorrow. Ayan, salamat sa Panginoon. Maaga kang manampalataya kay Kristo. And then, sa Tuesday naman po, November 5, birthday naman po ng pinakapoging lalaki, hindi sa church, okay? Dahil alam niya kung sino yon. Pero sa mata ni Sister Danica, walang iba kundi si Where Carlo. Advance happy birthday po. Purihin ang Panginoon. Meron pa ba? Ngayong linggo na magdiriwang ng kanilang kaarawan? Wala na? Okay, so yung anniversary ay sa mga susunod pa. Baka meron mag-anniversary ngayong linggo. Wala naman. So huwag kayong matakot, hindi kami susugod sa inyo. Pwede nyo namang ipalalamove sa amin. Biro lang ho. So ilang announcements ho muna. Again, mukhang hindi ho uusod ang pangalan nito. Mukhang hindi ho uusod ang holiday sa November 29. So mananatili siyang November 30. Sa ngayon, wala pa ring announcements. So we will take it na ang November 30 pa rin ang holiday. That means ang ating youth conference ay mananatiling November 30. That's a Saturday. At ang oras po niya ay 8 a.m. to 5 p.m. So muli ho, ang ating mga kapatiran na pwedeng mag-volunteer to serve sa gawain ho na yun, please do sign up. May mga naka-sign up na tayo, no? So salamat sa Panginoon. So kung meron pa akong gusto dumagdag, kailangan lang ho natin yung bilang. And yun ho magsa-sign up, ay asahan nyo ho, magtatrabaho ho tayo. Gagawa tayo para ho sa ikakaayos ng programa at yung mga young people din man natin. And also, mga young people from other churches, we're looking forward to about 80 to 100 siguro na mga kabataan na darating mula sa iba't ibang mga lugar at nawa ay pagpalain ng Diyos. And who knows, maaaring gamitin ng Diyos iyon para sa kaligtasan at gayon din maaaring tumawag ang Panginoon ng mga dagdag na manggagawa mula para sa kanyang ubasan sa gawain. So pag-pray natin November 30, sign up ho kayo para makita natin kung gaano karami paghahanda nating pagkain. And thank you po sa generosity ng ating church. So nagdaglaan ng pondo ang church and it's an annual thing na ginagastosan natin. It's very good na makapag-invest tayo sa buhay ho ng atin hong mga kabataan. And speaking of sign up, muli, nadagdagan ho ba yung sign up natin sa outing? Meron tayong church overnight outing sa December 26 hanggang 27. So sa ngayon, nakapako pa rin sa 33. At nawa ho, kung gusto nyo hong sumama, mag-sign up na ho kayo dahil ngayong November, magbubook na ho tayo ng lugar. And ayaw ho natin na baka mamaya ay sumobra tayo sa bilang. Kung meron kayong mga questions, pwede kayong lumapit sa akin o kaya kay Brother Daryl for other informations about ho sa atin hong church outing. So wala pang particular na lugar, hinintay talaga natin yung bilang, pero yun na yung i-consider natin, yung 33. Kung meron gustong humabol, please do so as early as possible. Okay, so meron pa ba tayong mga announcements? Yun ho pala, in-announce ko ho sa ating mga group chats ho kagabi, mula ho ngayon hanggang youth conference,
ay wala ho muna tayong mga additional activities after ng prayer meeting natin ng Sunday. So after 4:30, 5 p.m., wala muna tayong Pika-Pika Fellowship. Wala muna tayong Bible class this November dahil gusto natin yung ating mga young people na magkaroon ng ample time para maghanda. Maglalagay pa sila ng magagawa pa sila ng mga props nila, mga programs nila, and so on, at mga practices nila para sa mga kanta and lahat na yon. At gusto natin na magamit nila yung time na yon ng Sunday afternoon or hanggang evening para ho sa mga paghahanda. So pag-pray ho natin yan, Lord willing, pinaplano natin after ng youth conference, ay pag-pray natin next year ay mabuhay natin ang men's fellowship. Ayan, so matagal na nire-request ang men's fellowship. And then also yung mapanatili natin yung couples fellowship. So yung mga bagay na yon ay ilalagay ho natin sa ating mga pagpaplano. And by the way, December 15 po ang ating magiging Christmas service. Ang kagaya ng atin hong laging ginagawa, ginagamit natin ng okasyon para mag-imbita, at tuwing umaga ng gawain na yon ay magiging evangelistic. So pag-imbita natin, ngayon pa lang ay atin nang kausapin yung mga kapitbahay, kamag-anakan. Gusto nyong mamasko sa amin, agahan nyo, December 15, sama kayo sa church. Dito rin sila kakain. Dito rin tayo kakain, at nawaho ay maging magandang panahon yun at gamitin ng Diyos yun sa kanilang ikaliligtas. At yung hapon, kagaya ng lagi natin ginagawa, ay magiging church fellowship. After ng worship service sa hapon, ay yung church fellowship natin. It will be a potluck, ibig sabihin, kanya-kanyang dala ng baon, and then pagsasalu-saluhan ho natin dito. At wag kayong mag-alala, Brother Paul, wala kaming kayang dalhin, okay lang din ho yan. Tayo ho ay magsama-sama. Pero maganda kung meron tayong dalang kanin at ulam at pagsasaluhan ho natin yaan. Okay, so yun ho, ang ating mga announcements and reminders, medyo naging madami, pero nawa, inote ho natin ang mga bagay na ito, maging involved tayo, maging engaged tayo sa mga ministries, at nawa patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Right now, dadako ho tayo ngayon sa ating pagsamba at magkakaroon ho tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin at hihingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na Diyos na banal, dakila, makapangyarihan. Ikaw na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at nagsusustento sa lahat ng bagay na ito. Ikaw na Diyos na nagbibigay ng buhay. At Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung kaya't hanggang ngayon kami ay humihinga. Hindi dahil karapat dapat kami, hindi dahil naging tapat kami, kundi dahil Ikaw, O Diyos, ay tapat at dakila ang iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong habag. Salamat sa napakaraming biyaya. At Lord, sangayon sa iyong salita, salamat maging sa mga mahihirap at masasakit na sandali. Sapagkat alam namin itong mga bagay na ito ay hindi labas sa iyong kamay, at ginagamit mo upang kami patuloy na hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Kaya Panginoon, salamat po. Ang iyong sandaling ito, Panginoon, kagaya ng amin na pag-aralan kanina sa Sunday School, tinatawag mo kami na tunay nga na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sambahin ka sa kagandahan ng kabanalan. Na kami, Panginoon, ay mag-alay sa iyo in reverence and in awe. O Diyos, sawayin mo po ang mga puso na kung saan nagliliwaliw sa kung anong bagay habang kami sumasamba.
O tulungan mo kami, Panginoon, na ituon ang aming mga sarili sa iyo. Nawa, O Diyos, sa buong gawain ito, hindi lamang matapos ang programa. Kundi, O Diyos, masumpungan mo na kami ay tunay na sumamba. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon nag-aalay kami sa iyo ng ipokritong pagsamba. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon ng aming nguso ay malapit, ngunit ang aming puso ay malayo. At Lord, tulungan mo kami. Bantayan mo kami. At O Diyos, sa bawat bahagi ng gawain na ito, nawa maluwalhati ka. Lalo na, O Diyos, sa pangangaral ng iyong salita. Itaas mo ang iyong sarili. Ipakita mo ang iyong makapangyarihang kamay upang, Panginoon, ang iyong katotohanan kung sino ka, O Diyos, ay patuloy na umepekto sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Hindi para mataas kami, hindi para makita kami, kundi para maluwalhati ang iyong pangalan. O Diyos, aming inihiling na patuloy kang gumawa maging sa buhay ng aming mga kapatiran na may karamdaman. Aming inaalaala sa iyo si Brother Dave, tulungan mo po siya, O Diyos, sa sakit na kanyang nararamdaman. O din, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Sister Marilyn Gana, sa dumadaan sa dialysis. At iba pa, Panginoon, na may mga iba't ibang sitwasyon, kabigatan, o maaaring daladalang kalungkutan. O Diyos, gamitin mo ang lahat ng ito upang kami ay lalong ilapit sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkakasala, walang tago sa iyong harapan. At salamat po sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maluwalhati ka, at nawa, O Diyos, mahabag ka at magligtas ka. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung awitin po natin sa Calvary. Tayo po yung martilyo na tayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa pananampalataya.
para po sa ating pagkakaloob. Sabay-sabay po nating basahin mga talatang basihan ng ating pagkakaloob sa aklat ng 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya na ng Diyos sa pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Panginoong aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos na dakila na may akda ng langit at lupa. Ikaw may hawak sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan, sa mga pagpapalang natatamasa po namin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Salamat din po higit sa lahat sa kaligtasan, Panginoon, na pinagkaloob po ninyo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Panginoon, sa paglapit po namin sa iyo, sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon, ay ikaw lamang, Panginoon, nakakasiyasat na aming mga puso. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging totoo ang aming pagsamba sa iyong panambahan, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong banal mo dugo. Kaya po ito'y nagiging kalugod-lugod sa Ama. Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala at higit, Panginoon, sa aming pagkakaloob. Patuloy niyo pong saliksikin ang aming puso't isipan, Panginoon. Lord, sa aming pagbibigay, turuan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na magalak, makontento, Panginoon, sa lahat ng biyaya na aming natatanggap na nagbumula sa iyo, Panginoon. At sa aming pagkakaloob na sa iyo din naman po nanggaling, Panginoon, ay inaalay po namin sa iyo na may pagpupurit, pagpapasalamat, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, patuloy na tumutugon sa mga bawat pangangailangan namin sa pang-araw-araw. At sa lahat ng malilikom naming mga salapi, Panginoon, ay magamit po ito sa ikakalawak ng iyong gawain, higit sa lahat sa paglaganap ng iyong ebanghelyo. And gamitin niyo po, Panginoon, ng iyong mga salita sa pag-aaral po namin sa umaga pong ito. Patuloy ka po magligtas, Panginoon, ng mga tao na wala pang pagkakakilala sa iyo. Panginoon, kaawaan at kahabagan niyo po kami, Panginoon, sapagkat kami po ay makasalanan at wala po kaming ibang inaasahan sa mundong ito kung hindi ikaw lamang, Ama. Kaya, O Diyos, kami po ay nagagalak dahil kami po ay nagkasama-samang mga kapatiran sa pananampalataya upang papuri at pasalamatan ka namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa lahat po ng aming panalangin, ay patuloy niyo po kaming tulungan, gabayan at ingatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin Reformation Hymn.
silvers of gold, where His perfect will is known. Our tradition shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, calling Mary not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved yet freely shown. No accomplishment on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Tayo po'y magsayang lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, purihin ang Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, talatang 17 hanggang 24, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin niyong ang mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. At kayo naman ay naikabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot
sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi kayo, ay puputulin din. At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Sapagkat kung kayong mga sanga ng ulibong ligaw ay naidugtong niya sa ulibong inalagaan, kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayong magsiupo. Tayo dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And we just sang a very wonderful hymn, a new hymn called the Reformation Hymn. Kung kayo ho ay aware, ay nilalaman ng kanta noon ang tinatawag na 5 solas of the Reformation. Ang sola fide, solus Christus, sola gratia, sola scriptura, and soli Deo gloria. At kung kayo ho ay subscribed or nakafollow sa ilang mga FB pages ng naandoon ng mga reformed na mga tao, ay higit sa malamang nakasumpong kayo ng pagbati ng Happy Reformation Day noong October 31. At kung hindi kayo aware, ano ba itong Happy Reformation Day, Brother Paul? Well, ito ho ang pinili na kung saan inaalala ang pamosong ginawa ni Martin Luther na kanyang pinako ang tinatawag na 95 Theses doon sa pintuan ng Castle Church in Wittenberg, Germany. Ginawa ito noong October 31, 1517. At ang Diyos sa kanyang probidensya ay ginamit ang pagkakataon na ito o ang tagpong ito upang lumaganap ang salita ng Diyos, particularly ang ebanghelyo ng Panginoon, at tawagin ang mga tao mula sa bulag na pagsunod sa Roman Catholic Church patungo, at isa sa mga sinisigaw nila noon ay ad fontes, back to the fountain or back to the source, and that is the Word of God, and not just the Word of God, but really back to the Hebrew and Greek. At talagang pinag-aralan nila yun, at mula sa pag-aaral, sa seryosong pag-aaral ng salita ng Diyos, doon lumabas itong 5 major talking points ng Reformation, itong ang 5 solas, and that is Scripture alone, grace alone, faith alone, Christ alone, for the glory of God alone. At kung kayo ho ay aware at observant sa ating pag-aaral sa Book of Romans, nasa Romans chapter 11 na tayo, ay kitang-kita itong 5 solas na ito. Kung tayo ay babase lamang sa Scripture alone, and that is particularly sa Book of Romans alone, makikita natin that salvation is truly by grace alone. Not just salvation, by election is grace alone. And then makikita rin natin that salvation is by faith alone. Walang halong gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. At muli, lagi nating pinapaalala, ang word na alone or lamang ay napakahalaga. Sapagkat marami diyan na nagsasabing sila rin naman ay nananampalataya kay Jesus, pero dinadagdagan nila ng iba pang mga bagay. At sangayon kay Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, that is another gospel. Hindi na yun ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And kagaya ng ating makikita pagdating sa Romans chapter 11 verse 36, ano magiging dulo ng lahat ng ito? It is for the glory of God alone. Romans 11:36, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. So ni-wrap up ni Apostol Pablo ang kanyang pagdidiscuss about salvation mula Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11 verse 36, that all of this
Kahit na yung sinaturing ng iba na masakit sa ulo, na yung doctrine ng election sa Romans chapter 9, and yung human responsibility sa Romans chapter 10, and yung situation ng Israel sa chapter 11, all of this, ang lundo ay ang kalwalhatian ng Diyos. So yes, evidence sa book of Romans, itong 5 solas na ito. At kagaya ng ating pinag-aaralan, particularly sa passage na ating bibigyang pansin at binasa kani-kanina lamang, I would like to zero in particularly dun sa isa sa 5 na solas. At ito yung paulit-ulit na binigyang pansin ni Apostol Pablo, at tingin ko ito yung hahawak sa atin para hindi tayo magkaroon ng maling interpretasyon at doktrina patungkol sa mga passage na ito. Dahil yes, meron mga gumagamit ng passage na ito para seemingly gamiting suporta na ang kaligtasan ay maaaring mawala. But that is not the case. Particularly, ang bibigyan nating i-zero in is that sola fide. That is by faith alone. At ang mensahe ho na nais kong ihatid ngayong umaga mula sa passage Romans 11 verse 17 hanggang 24 ay ito. The great truth that God's saving grace can only be attained or applied by faith alone destroys human pride and exalts God's greatness. Ang dakilang katotohanan na ang nagliligtas na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay maa-apply lamang sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagwawasak ng kayabangan ng tao at nagtataas sa kadakilaan ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli purihin ka sapagkat ikaw ay dakila. Ano man ang kalagayan namin, ikaw pa rin ay dakila. Ano man ang kalagayan ng gobyerno, ikaw pa rin ay dakila. Ano man ang kalagayan ng iyong iglesia, ikaw pa rin ay dakila. Hindi nagbabago, O Diyos. At ang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin ay dakila sapagkat ito ay galing sa iyo at gawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, kami po ay nagmamakaawa, kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga mata na nakakakita. Bigyan mo kami ng pagkaunawa sa mga spiritual na bagay. O Lord, hindi para yumabang kami sa kaalaman, kundi Panginoon, upang lalo kaming mabago sa wangis ni Kristo. Lord, kami po ay nagmamakaawa sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Jesus. Maawa ka, O Diyos. Ikaw lamang ang makapagbubukas ng puso. Ikaw lamang ang maaaring maglapit kay Kristo. O Panginoon, mahabag ka at magligtas. At sa amin naman na mga mananampalataya na, nawa Panginoon, tunay nga ang mga katotohanan ito ay magtulak sa amin, palayo sa kayabangan, at palapit sa lalong pagpupuri sa iyong pangalan. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga bibig, kundi maging sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, I hope ang ating mga past reviews ay naging fresh pa rin sa ating mga kaisipan. Gaya nung ating nasabi na sa chapter 8 na pag-aralan natin ang seguridad ng ating salvation, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan dahil sa banal na Espiritu, dahil sa Ama at dahil sa Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa chapter 9, nakita natin ang grand display, ang dakilang paghahayag ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan, maging sa kanyang soberanong prerogative ng paghirang or pagpili. And then sa chapter 10, nakita natin na katabing-katabi ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan, ang maliwanag na pagiging responsable ng tao, na kung saan nandun ang panawagan ng salita ng sino mang sasampalataya ay maliligtas. Sino mang tatawag sa Panginoon ng pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At nandun yung responsibilidad natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, paano nga sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila
nakikilala? Paano nila makikilala kung walang mangangaral? So there is that responsibility sa church na lalong maging tapat at pursigido na ihayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa chapter 11, binigyang pansin ni Apostol Pablo ang tila baga tinga, ang tila baga parang may something wrong. Kung ganong katindi ang kaligtasan sa chapter 8 at chapter 9, kung ganong kasoberano ang Diyos sa kaligtasan, anong nangyayari sa Israel? Bakit itong bayang pinili ng Panginoon ay hindi naliligtas? At kagaya nung nakita ho natin, isa sa mga pangunahing katotohanan na kailangan mamintanan natin sa ating kaisipan as we go through this chapter ay yung katotohanan na hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang piniling bayan. God has not finally or ultimately cast away His people. Chapter 1 ng Romans chapter 11, ang sabi ni Pablo, I say then, had God cast away His people? And what's the answer? God forbid. No. And that's the strongest Greek language na magagamit ni Pablo. No, 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 no. Yun yung effect nung salita na yun. Hindi dapat o pwedeng isipin na wala nang dealing ang Diyos sa kanyang piniling bayan ng mga Hudyo. Pagdating sa verse 11, tinanong ulit ni Pablo, I say then, have they stumbled? Grabe na ba yung kanilang pagkabagsak, yung kanilang pagtanggi sa Mesiyas? If you remember the parable of the wicked husbandmen, at mismo ang mga Hudyo ang nagsabi na kanilang mga bibig, mula sa kanilang mga bibig, ano ang dapat gawin sa kanila? Dapat lang silang puksain. Kasi yung mga alipin, pinatay nila. Nung pinadalan nung master yung kanyang sariling anak, pinatay din nila. At nung tinanong ni Jesus, anong dapat gawin sa mga husbandmen na ito? Ang sabi mismo ng mga religious leaders, they should utterly destroy them. Yun lang yung tama, sang-ayon sa kanilang ginawa. But ang sabi ng salita, I say that, have they stumbled that they should fall, and that is ultimately fall, no more chance, no more hope? Again, ang sagot ni Pablo, God forbid. God forbid. No. Well, how is this possible? Bakit sa kabila ng ginawa ng mga Hudyo, hindi nila pagsampalataya kay Kristo, pagpatay nila mismo sa bugtong na anak ng Diyos, saan nakatungtong itong sinasabi ni Pablo na hindi pa rin itinakwil ng Panginoon ang kanyang piniling bayan? Ito ay nakatungtong sa katotohanan ng mabiyayang paghihirang ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 4 ng chapter 11, but what saith the answer of God unto him? That's to Elijah. Nung sinabi ni Elijah, ako na lang, wala nang iba, gusto nila akong patayin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Anong sagot ni Apostol Pablo? Merong kagaya nung kay Elijah, merong binukod ang Diyos para sa kanyang sarili. At ang sabi ni Apostol Pablo, kaya hindi natin pwedeng sabihin na tapos na ang Diyos sa mga Hudyo, na wala nang mangyayari sa kanila. At ang sabi niya sa verse number 5, even so, then at this present time, mula nung time ni Apostol Pablo hanggang ngayon, at this present time, also there is what? A remnant. Merong maliit na bahagi. Merong itinira. At saan nakabase yung itinira na yun? Ang sabi ni Pablo, according to what? The election of grace. It is according to God's gracious election. Muli, hindi sila karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa kanila. Pero merong mga pinili, partikular ang Diyos hanggang ngayon. At example number 1 doon ay si Apostol Pablo mismo na isang Hudyo na niligtas ng Diyos. So it's all under God's gracious election. As we have pointed out, yung katotohanan na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan, hindi ito nagne-negate sa means na maaari at ginagamit ng Panginoon. Muli, kung babalik tayo sa Romans 10 verse 14, how shall they call on Him on whom they have not believed? And how shall they believe on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
Yes, the same is true kung paanong may pinili, may binukod ang Diyos ng mga partikular na mga Hudyo na sasampalataya sa Kanya. At kung paanong ang Diyos ay gumagamit ng mga mangangaral, gagamit pa rin ng mga kaparaanan ng Diyos. At isa sa mga gagamiting kaparaanan ng Diyos ay ang mga hentil. Ang sabi ni Pablo sa verse 11, Romans chapter 11 verse 11, I say then, have they stumbled that they should fall? The answer is no, God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Sa pamagitan daw ng pagbagsak ng mga Hudyo, their rejection of the Messiah, salvation is come to the Gentiles. But wait, gagamitin ng Diyos itong kaligtasan ng mga hentil. Para daw saan? Rather to provoke them to jealousy. So muli, yes, God is sovereignly gracious in election, pero hindi niya gininegate ang paggamit ng means. At isa sa mga means na gagamitin niya ay ang evangelization ng mga hentil. So mga kapatid, muli, as I've said few months ago, as we engage in evangelism, as we go out sa pagbibigay ng tract, sa pagbabahagi ng gospel, even in a casual na kwentuhan lamang na binabahagi mo si Kristo, that is a means na ginagamit patuloy ng Panginoon ngayon to bring the Jews to jealousy, to bring them to Christ. So hindi ka nag-iisa at gumagawa na Lone Ranger. As this church, as every individual Christian ay nag-engage sa evangelism, ito ay ginagamit ng Diyos patuloy para ang kanyang mga hinirang na mga Hudyo ay ilapit sa Kanya. Now, pagdating sa verse number 17, Romans 11, nag-shift si Apostol Pablo sa mga hentil. Binigay niya ng pansin ang mga hentil. At ang sabi niya sa verse 17, na kung saan ito yung pinag-aralan natin last Sunday, and if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakers of the root of the fatness of the tree. Again, last Sunday, nakita natin na mga hentil ay made children of Abraham, made partakers of the divine covenant. How? By faith. Tayo ay inugpong, tayo ay ginraft in sa covenant ng Panginoon. At sabi sa Galatians chapter 3 verse 7, know ye therefore that they which are of faith are what? The same are the children of Abraham. So then they which be of faith are blessed with what? Faithful Abraham. If you, like Abraham, believe God, ikaw ay ligtas. At yung biyaya at yung pangako ng Panginoon kay Abraham ay partakers tayo bilang mga espiritual na anak ni Abraham. Now, narito ang warning. So muli, sana nakita nyo yung pinipintang larawan ni Apostol Pablo. Nandito yung cultivated na olive tree at tinanggal yung ilang mga sanga at kumuha ang Diyos ng mga ligaw na olibo at siyang inugpong doon sa kinultivate niyang olive tree. Ang narito ngayon yung babala niya sa verse 18. Boast not against the branches. Boast not against the branches. Huwag kayong magyabang. Sa ESV, ang translation, do not be arrogant toward the branches. Huwag kang maging arrogante. Huwag kang maging mapagmalaki. Huwag kang maging mayabang, particularly laban saan? Doon sa mga branches, natural branches na tinanggal ng Diyos. So muli, mga kapatid, kailangan nating maging mapagbantay. Hindi ito sasabihin ni Apostol Pablo kung walang para bang ganito, danger, malalim na hukay. Hindi ilalagay doon kung walang hukay. Hindi sasabihin ng salita ng Diyos, boast not. Huwag kayong magyabang kung walang tendency na magyabang. At narito ang isang mapanganib na bagay. As gracious as salvation is, ganong katuso ang dyablo at ang pusong makasalanan na pwede itong maging tungtungan ng kayabangan. Kailangan nating bantayan ang ating mga sarili. Kailangan nating bantayan ang ating mga sarili.
Pag sinabing boast not against the branches, etong punto nito ay huwag mong tignan ng iyong sarili na mas mataas kaysa sa kanila. Ina-assume ni Apostol Pablo na mag-a-occur ito sa mga Gentile Christians, particularly sa konteksto ng Romans, is sa mga Romanong Kristiyano. Muli, nung time na yon ay meron ng racism, meron ng pagtatangi, at ang Roman citizen ay mas mataas ang kalagayan kaysa mga hindi Roman citizen, at itong kaisipan na ito ay pwedeng tumawid even in Christianity. Na itong mga Romanong Kristiyano ay maaaring may mataas sa tingin sa sarili. Mas mataas kami, mas karapat-dapat kami kaysa sa mga Hudyo. Kaya inalis sila para kami ang mailagay. And yun mismong inassume ni Apostol Pablo sa verse 19. Ang sabi niya, thou will say then, the branches were broken off that I might be grafted in. Yun ang dahilan. Ang dahilan kaya sila inalis para magbigay lugar sa akin. Kasi important ito. Kasi mahalaga ito. Kasi valuable ito eh. Kasi talagang ako yung mahalaga. Kaya sila inalis. Itong piniling bayan ng Diyos sa mga Hudyo, inalis ng Diyos para magbigay lugar sa akin. The focus now, kapag ganito ang nangyari, ang focus ay nasa sarili. Ang focus ay nasa kanilang value. Ang rason ngayon kung bakit inalis ang mga Hudyo ay masusumpungan hindi sa biyaya ng Diyos, kung hindi sa pagiging karapat-dapat ng tao. And nothing can be further from the truth. Paalala nga ni Pablo, kung babalik tayo sa verse 18, do not be arrogant toward the branches. If you are, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. Kung ikaw daw ay nagiging mayabang, may nakakalimutan ka. Again, yung larawan na tayo ay idinuktong lang, hindi ikaw ang nagbibigay ng sustansya sa buong puno. Ikaw ay nakikisip-sip lang ng sustansya mula sa ugat. So wala tayong lugar para magyabang. At muli mga kapatid, hindi ito first time nangyari. Ang piniling bayan ng Diyos, ang mga Hudyo mismo, ay nahulog sa ganitong kalagayan. Na sila mismo, dumating ang punto na ang kanilang kaisipan simply because they are Jews. Dahil sila ay mga Hudyo, dahil sila ay may dugong Hudyo, ay iniisip na nila na sila mismo ay mga anak na ng Diyos at pasok na sa kaharian ng Panginoon. Kaya meron silang mababang pagtingin sa mga hentil. Anong tawag ng mga Hudyo sa mga hentil? Aso. Mga aso na yan. And wag yung isipin ng mga asong cute na mga asong naging toy dogs ngayon. No. Kundi ang aso noon ay mga asong wild na sila ay scavengers. At ganun kataas ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili simply by being Jews. Kaya nga noong dumating si John the Baptist na siya nagbabautismo at nangangaral ng pagsisisi, may mga dumating na mga religious people. At anong sabi ni John the Baptist sa kanila sa Matthew chapter 3 verse 7? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come? Gusto nilang gawin. Ito ngayon yung, kumbaga, ano bang sikat na relihiyosong gawain ngayon? Ano ba yung na relihiyosong gawain ngayon? Dati sikat G12, gayahin natin. Sikat, claim it, gayahin natin. Ano bang sikat ngayon? Merong sikat ngayon doon sa may Ilog Jordan, sa wilderness, may nagbabaptize. Pumunta lahat doon ng tao. Tara, gawin natin para sikat din tayo. In din tayo sa religious fad. Ang sabi ni John the Baptist, anong ginagawa nyo rito? Bring forth fruit meet for repentance. Tigilan niyo ang pagiging hipokrito, pagtatago sa pagiging relihiyoso. O tunay kayong magsisi sa inyong mga kasalanan. At ang sabi niya sa verse 9, pinangunahan niya na agad
Pinangunahan niya na agad ang sabi ni John the Baptist, and think not to say within yourselves, huwag niyong iisipin to. We have Abraham to our father. Anak kami ni Abraham. Ano? Tinawag sila ni John the Baptist na magsisi? At anong ina-assume ni John the Baptist na sasagot nila? Anak kami ni Abraham. Hudyo kami. Na as if ang pagiging Hudyo nila, na as if ang pagiging anak nila ni Abraham ay excuse sa kanila para huwag magsisi. Ito na yung sagot sa lahat. Ito na yung pass nila. Ito na yung lisensya nila papasok sa kaharian ng langit. Just being Abraham's children. Anong sabi ni Juan Bautista? For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Translation, hindi kayo, invincible. Kayo ay expendable. Hindi kayo untouchable. Kayang-kaya ng Diyos na mula sa mga batong ito ay magbangon ng binhi mula kay Abraham. At anong ginawa ng Panginoon? Mula sa mga hintil, kumuha siya ng mga tunay na Israel. If you remember, may dalawang Israel. Hindi basta physical Israel, ay totoong spiritual na Israel. Hindi basta physical na Hudyo, ay totoong anak ni Abraham. At sino ang mga anak ni Abraham? Yung mga nanampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ang lahat ng ito, ang pundo'y ito, kung ang mga Hudyo ay nahulog sa ganong kaisipan, na ang kanila nang tinitingnan ay hindi ang biyaya ng Diyos, kung hindi ang kanilang sarili. Kailangan nating maging maingat bilang mga Kristiyano. Na baka mamaya ang tignan na natin ay ang sa ating mga sarili at hindi na ang biyaya ng Panginoon. So Deuteronomy chapter 7 verse 8, sinabi ng Diyos kung anong rason bakit sila ang pinili ng Panginoon. Sa verse 7, Deuteronomy 7 verse 7, the Lord did not set His love upon you nor choose you because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Kaya kayo pinili ng Diyos, hindi dahil marami kayo. At again, hindi lang bilang ang basihan. That means ang tinutukoy dito ng Diyos, ang rason kaya kayo pinili ay wala sa inyo. Actually, maraming rason kung bakit hindi dapat kayo ang pinili. Pagdating sa verse 8, because God loved you. And because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out of the with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Bakit daw? Kasi kayo ay minahal ng Diyos. Kasi daw ang Diyos ay gumawa ng tipan. Again, ang basihan pa rin, kaya pinili ng Diyos ang bayang Israel ay ang kanyang sarili. Again, it is grace and grace and grace. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Gentile Christian Church na hindi sila dapat maging mapagmalaki. Hindi sila dapat mahulog sa kayabangan at tumingin sa kanilang mga sarili, kundi tumingin sa Panginoon. Ang ginawang malinaw ni Apostol Pablo ang rason, verse 20, Romans 11 verse 20. Well, ibig sabihin niyan, yes, inalis sila. Totoo yun. Pero bakit sila inalis? Hindi sila inalis kasi hindi dahil may mas maganda o mas mahalagang dumating. Bakit sila inalis? Verse 20, Romans 11. Well, because of unbelief, they were broken off. Nung nag-iisip ako ng ilustrasyon, walang iniwan yan sa bata. Di ba yung bata, may mga collection minsan ng laruan. At pag meron siyang bagong laruan, guess what? Anong gagawin niya? Meron siyang luma na maaaring aalisin. Meron na kasing bagong mas mahal at mas maganda. Hindi yun ang dahilan. Hindi dahil merong mas bago at mas mahal at mas maganda na dumating, kaya inalis ang mga Hudyo.
Inalis ang mga Hudyo, ang sabi ni Apostol Pablo, because of unbelief. As I've said kanina, ang ating bibigyan ng punteriya ay ang sola fide. Because they did not believe, dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, kaya sila inalis. At ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong Hentil, and thou standest by faith. Inalis sila dahil hindi sila nanampalataya at ikaw naman ay inugpong at nakatayo ka sa biyaya ng Diyos by faith. It's not by your obedience to the commandments. It's not by your tradition or membership in a particular religious group. It's by faith. Sola fide. At ang sola fide nagtuturo sa atin, next 3 words, be not high-minded. Ang doktrina na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay dumudurog sa kayabangan. Hindi nagbibigay ng isang kudlit lamang o man lang ng puwang sa kayabangan ng tao. Be not high-minded. Because the only reason that you are standing is because of faith. At isang karakteristik ng pananampalataya ay hindi ito nakatingin sa sarili, kundi nakatingin ito sa sinasampalatayanan. At walang iba yon sa atin kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Walang lugar ang kayabangan sa tunay na Kristyanismo. Walang lugar ang kung tayo ay nakatayo sa faith alone, by grace alone, in Christ alone, walang lugar ang kayabangan. Paalala nga ni Santiago sa James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Wala sa atin. Wala sa atin. Listen mga kapatid, I am a Baptist, I'm a Baptist by choice, at hindi ako nahihiya na sabihin na ako'y Baptist, pero wala sa pagiging Baptist ko. Si Kristo lang. Si Kristo lang. Wala sa haba ng damit ko, wala sa hati ng buhok ko, wala sa version ng Bible ko. Si Kristo lang. At kung kumuha tayo ng ibang mga bagay at doon natin itatayo ang ating mga sarili, magiging mayabang tayo na binubukod tangin natin yung ating mga sarili. Oh, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo. Si Kristo lang. Si Kristo lang. We stand by faith alone. Well, for the sake of time, ating kailangang iwanan yung ibang mga bagay. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 4:7, may tanong dito, for who maketh thee to differ from another? Okay, sabihin natin mas malago ka kaysa sa iba. Okay, sabihin natin mas advanced ang knowledge mo sa Bible kaysa sa iba. Okay, sabihin natin mas matatag ka sa pananampalataya kaysa sa iba. Sino may gawa niyan? Answer the question. Sino may gawa? At anong meron ka na hindi mo tinanggap? Meron ka bang solidong pananampalataya? Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Oh, hindi dahil meron something sa atin, kundi lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang paalala, ang sabi ni Apostol Pablo, be not high-minded. Kaysa maging high-minded, anong instruction? But fear. But fear.
Ito yung opposite ng pagiging mapagmataas. Ito yung opposite na sinasabi ni Pablo. Huwag kayong maging mayabang, huwag kayong maging mapagmataas sa tingin nyo sa inyong sarili. And the contrast of that, na dapat maging kalagayan ng Kristiyano na namumuhay by faith alone, na nakatayo sa sola fide. Ano dapat ang maging konteksto at disposisyon ng buhay ng isang totoong Kristiyano? We must be living in fear. Or Brother Paul, takot, di ba may pag-asa tayo? Hindi yung takot na walang pag-asa. Kundi tayo dapat ay mabuhay sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. So sola fide destroys pride and builds up fear towards God. Ang pananampalataya, ang paniniwala sa ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay dumudurog sa kayabangan at nagbi-build up ito ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. And yes, una, the fear of horror. Alam niyo na ito mga kapatid, we categorize this into two. The fear of horror, na talagang nakakatakot ang Diyos. Literally nakakatakot ang Diyos. Muli, ang sabi ni Jesus, huwag kang matakot sa kaya lamang pumatay ng laman, pero matakot ka sa Kanya na pagkatapos patayin ang laman ay may kapangyarihan magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Matakot ka. Sa Romans chapter 11, verse 21, yung kasunod na talata, ang sabi ni Apostol Pablo, bakit ka dapat matakot? For if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Mag-ingat ka. Huwag kang magmataas, kundi dapat matakot ka. Dahil kung yung mismong natural na mga sanga, yung piniling bayan ng mga Hudyo, inalis ng Diyos, sino ka? Sino tayo na mga ligaw na sanga na inugpong lang? Titignan mo yung sarili na mas mahalaga? Titignan mo yung sarili na untouchable? Now, gusto ko lang magbigay ng warning. Hindi ho ito nagtuturo ng losing salvation. Hindi ito sinusubukang i-point out ni Apostol Pablo. Listen, bakit inalis ng Diyos ang mga branches, ang natural branches, ang mga Hudyo? Bakit? Sa Romans 11 verse 20, well, because of unbelief, they were broken off. Dahil hindi na sila nanampalataya sa Ebanghelyo, dahil i-reject nila si Kristo. At may tendency ang church, may tendency ang mga nagpapakilarang Kristiyano na mahulog dito, na tumingin sila sa kanilang sarili, umasa sila sa kanilang mga sariling gawa. As Paul said, itong mga Hudyo, they try to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. And if you will read church history for the first 300 years, ano nga ang nangyari? Nireject ang gospel ng quote-unquote Christian church. Kaya dumating yung Reformation sa biyaya at providensya ng Panginoon. Tumungtong na sila sa human merit. And guess what? Narito ang katotohanan. It's not the name of the religion. It's the faith. Kung nakatungtong sila sa pananampalataya kay Kristo, ito ang nagpapakita kung sila nga ay nakaugpong sa puno. So hindi ito nagtuturo ng losing salvation. Ang madalas na sinasabi dito ni Pablo at i-deal niya ito collectively. Again, the Jews collectively, not all, collectively rejected the gospel and they try to save themselves. Again, hindi na mangyayari kung magiging mayabang ang mga hentil at magtitiwala sila sa kanilang sarili. They will be like the Jews, be broken off. Hindi mawawala ang kaligtasan because of unbelief. Dahil sila ay hindi ligtas. Ito ang kalagayan ng marami, as we have said
2 Sundays ago, may 2.8 billion na tao sa buong mundo na nagpapakilalang Kristiyano, pero karamihan sa mga ito ay nakatungtong at nagmamalaki sa kanilang relihiyon, sa kanilang ethnicity, sa kanilang tradisyon, sa kanilang mga sariling gawa, at hindi kay Kristo lamang. Kung ang isang iglesia ay hindi mananatili sa sola fide, sa solus Christus, sa sola gratia, yes, they are broken off. Hindi sila Kristiyano. Hindi sila tunay na mga kay Kristo. At narito yung panawagan ngayon ni Apostol Pablo sa verse number 22. Behold. And that word behold meaning to give attention, to observe intently. Bigyan mo ng pansin, titigan mong mabuti. I-considera mong mabuti, ano daw? Behold therefore the goodness and severity of God. Sinong may sabi ng ang Diyos ng bagong tipan ay good lang? Sila'y gumagawa ng kanilang sariling Diyos-Diyosan. The goodness and the severity of God. Ang Diyos ay mabuti, but at the same time, ang Diyos, at ang ginamit sa translation sa Tagalog, ay marahas. Marahas. Strictness, exact, not tolerating any, no compromise. Ang sabi ni Apostol Pablo, on them that fell severity. Sa kanila mga nahulog, bakit sila nahulog? Bakit sila broken off? Because of unbelief. Dahil ayaw nila at nireject nila si Jesus, ang kakatagpuin nila ay ang rahas ng Diyos. Revelation 21 verse 8 sa Tagalog ang pagkakasabi ito. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Behold the severity of God to them that reject Jesus Christ. Ang tanging lugar mo ay impyerno. Walang compromise. Behold, the severity to them which fell. Pero tuloy natin. On them that which fell, severity, but toward thee. At sino yung tinakausap? Mga Hudyong, mga Gentile Christian, particularly silang mga sumasampalataya sa Ebanghelyo. Ano daw ang kakatagpuin? Goodness. The goodness of God, the graciousness of God, that overflowing spiritual blessings. Nang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, that God, the Father of our Lord Jesus Christ, had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Yung goodness ng Panginoon, gaanong ka-good, even your worst day is for your good. He works all things together for the good ng mga nagmamahal sa Kanya. At yun ay sa mga mananampalataya. Pero may sinabi dito si Pablo. Kinakabahan, sadly, ang maraming Baptist na hindi naman dapat. But toward thee goodness, if thou, what? Continue in His goodness. Otherwise, thou shalt be cut off. Now, isang batas ng interpretation ng Biblia ay huwag mong gagamitin yung malabo para palabuin yung malinaw. Malinaw ang salita ng Diyos sa Romans 8 ay hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. So ang interpretation sa bahagi na ito na pwedeng mawala ang kaligtasan na hindi lalapat sa kabuuan ng tinuturo ng salita ng Panginoon.
Namang tanong, paano ba ang isang tao ipapasok sa goodness ng Panginoon? It's the saving goodness of God. It is through faith, by faith alone, in Jesus Christ alone. And if you continue, at ang language, if you persevere in that faith, you will not be cut off. Dahil isa sa mga katangian ng tunay na pananampalataya, isa sa ebidensya ng tunay na pananampalataya, ay nagpapatuloy. Para bang sa ebidensya ng tunay na pera, kahapon, saan ba ako kahapon? Nasa SM kami kahapon, nag-celebrate kami ng birthday ng ate ko. At nagbayad ako doon sa grocery. And guess what? Yung binayad ko na yon ay pinailalim doon sa UV light, doon sa money tester. At tinignan niya. At totoo, may marka, may lumabas na, dumalabas lang sa ilaw na yon. At isa sa mga marka ng totoong pananampalataya, ito'y nagpapatuloy. Malinaw ang salita ng Diyos, Hebrews 3 verse 14, ang sabi, Hebrews 3 verse 14, for we are made partakers of Christ. Tayo talaga ay na kay Kristo, may bahagi ka kay Kristo. Paano mo malalaman? If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Hindi yun kondisyon, ito ay ebidensya. Sa 1 Corinthians 15 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved. Sila daw ay ligtas sa pamamagitan ng gospel. Pero ang sabi niya, if ye keep, and again, wala yung dapat yung word na memory, hindi lang dapat kabisado mo. If you hold on to, if you are steadfast, if you keep the gospel which I preached unto you. Pero paano pag pinabayaan, binitawan, tinalikuran ng gospel? Ang sabi ni Pablo, unless you have what? Believed in vain. Maaring one time nagpahayag ka ng pananampalataya, pero hindi totoo. Peke, walang laman. Hindi legit. Isa sa magiging pruweba niyan, isang araw, bibitawan mo. Tatalikuran mo, at baliwala na sa iyo ang ebanghelyo ni Kristo. Kung babalikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo, goodness. If you continue in His goodness. At saan lamang yon, mananatili ka at magpapatuloy ka sa pananampalataya. Otherwise, individually and more so sa konteksto nito, generally, otherwise, you shall be cut off. Again, anong punto? A sense of fear, both in honoring God and horror to God's righteous wrath, should permeate our hearts as we stand by faith alone. Ang pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos ay kinakailangan na sa ating mga puso as we stand sa katotohanan by faith alone. Hindi ito dapat maging, sadly mga kapatid, ang maraming mga churches na nagsasabing, well, we're saved by faith, you know, us, once saved, always saved, kahit anong gawin mo na, pwede na. No. We should not be arrogant or proud, but fear. Isang buhay na markado ng pagkatakot sa Diyos. Ang buhay ng isang taong nakatayo sa pananampalataya lamang. Verse 23, mabilis na lamang po. And they also, sino hindi? Yung mga Hudyo, that they were broken off. If they abide not still in unbelief. So doon malinaw, ang tinutukoy dito ay hindi yung performance natin, but faith. Kung hindi sila mananatili in unbelief, that means sila mananampalataya shall be grafted in. They will be grafted in. Ang kailangan nila ay manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. For God, purihin ng Diyos, is able to graft them in again. And take note sa mga susunod nating pag-aaral, and He will. He will. At mga kapatid, ito rin yung pag-asa natin. Na yes, meron tayong mga mahal sa buhay na tingin natin napakatigas, ayaw makinig, ayaw manampalataya. Ang ating pag-asa ay wala sa atin, wala rin sa kanila. Nasa Diyos na able
na kayang gumawa at kayang magligtas. Verse 24, dito tayo matatapos. For if thou wert cut off of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into the good olive tree, how much more shall this, which be natural branches, be grafted into their own olive tree? Again, this is Paul arguing from lesser to greater. Ikaw nga naligaw ligaw na sanga ikinabit Yung pa kayang natural na sanga. So we can be optimistic in our prayers. Yes, minsan nagkukwentuhan kami ng asawa ko, meron siyang kaibigan na mga OFW sa Israel at napakatigas daw ng mga Hudyo. Napakatigas ng mga Israelita, binabastos ang pangalan ni Jesus. Again, hindi nakakapagtaka sa pagsasabihin ni Apostol Pablo, right now, concerning the gospel, they are what? Enemies. Pero argument from lesser to greater. Kung ang mga ligaw na sanga na gawang iugpong ng Diyos, hindi imposible at isang araw gagawin ng Panginoon na itong mga natural na sanga ay ibabalik niya. At sa bandang huli, sasabihin ni Pablo, Nakakamangha ang wisdom ng Diyos sa kaligtasan. Na lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang soberanong kamay. So ilang mga application. Kamusta ang ating mga mata ng pananampalataya? Ito ba'y nakatingin na sa ating sarili? Nandun na ba tayo sa pagmamayabang? Nagpapahinga na ba tayo sa service natin, sa performance natin? O nagpapahinga pa rin tayo sa katotohanan na matay sa krus si Kristo at yun lamang ang dahilan kung kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon? Pangalawa, tayo na nakatayo sa faith alone, sola fide, hindi dapat tayo maging mayabang. Kundi ito dapat ay magtulak sa atin sa pamumuhay ng merong takot sa Panginoon. Pangatlo, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na faith alone is a persevering kind of faith. Nagpapatuloy na uri ng pananampalataya. Nawa ang Diyos sa hanggang kanyang pagbabalik ay masumpungan niya tayo na nagpapatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama sa langit, O Diyos, salamat po sa paalala ng iyong salita na tunay nga walang puwangang kayabangan, walang lugar ang pagiging mapagmataas sa pananampalatayang Kristiyano. At patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na tumitingin na kami sa aming sarili, umaasa na kami sa aming mga performance, at hindi sa biyaya mo lamang at hindi kay Kristo lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga nakatayo sa katotohanan na pananampalataya lamang ang nagliligtas. Na hindi kami mabuhay sa kaparaanan na parelax-relax lamang kung hindi, O Diyos, merong tunay, makita ang pagiging pagkakaroon ng takot sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na banal. Dahil ikaw ay Diyos na hindi nalulugod sa kasalanan. Ganyan din, Panginoon, sa aming mga nagpapakilalang mananampalataya, nawa hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, o kung kami man ay datnan ng kamatayan, kami ay masumpungan na nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Salamat, O Diyos, hindi kami karapat-dapat, pero ikinabit mo kami. Kaming mga ligaw na sanga ay inugpong mo. Kami ay binigyan mo ng kaligtasan. At ito, Panginoon, ay purong-purong biyaya mo lamang. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Gamitin mo yung mga katotohanan upang patuloy kaming hubugin, baguhin sa wangis si Kristo, at malayo sa amin ang pagiging mapagmataas sa ibang tao. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, tayo po ay magdaraos ng ating gawain ng Lord's Supper. Today is November 3 and the first Sunday ng buwan ay ginagawa ho natin ang pag-oobserba ng Lord's Supper. At dito ho sa Jesus Christ Baptist Church ay nag-oobserba ho tayo ng tinatawag ho natin na guarded communion.
Hindi to open, that is, kahit sino pwede. No, hindi ho yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi rin naman to closed, na that is, membro lamang ng church. Ito ay guarded communion. Anong ibig sabihin? Una, dapat kilalanin o tiyakin mo na ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. So naririto ka, alam mo na hindi ka pa totoong mananampalataya ni Kristo, wala ka pang kaligtasan, hindi mo alam kung totoo kang Kristiyano o hindi. Naasayos ko sabihin sa iyo, sang-ayon sa salita ng Diyos, huwag, hindi ka marapat makibahagi sa banal na hapunan na ito. At pangalawa, ang sabi ng salita ng Panginoon, dapat siya sa atin ng isang tao ang kanyang sarili. That is, may kinalaman sa kanyang pamumuhay. At muli mga kapatid, wala sa ating nabuhay ng perpekto noong nakaraang linggo. Wala. Kaya ang dapat nating gawin ay siya sa ating ang ating mga sarili. At kung may mga kasalanan ay pagsisihan natin, at tayo ay makibahagi sa Lord's Supper na ito, na napakaganda na paalaala sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So para ho dianas kung hilingan, yung ilan sa mga deacons sa atin na present, si Brother Totoy Ganas, wala ho yung iba. Hilingan ko na si Brother Daryl Velasco, si Brother Alex Viray, Brother Alex Tanudra, and hilingan ko si Brother Jasnel. Brother Jasnel, pwede ho pa-assist po dito sa atin sa Lord's Supper. So muli ho, alam ko ho, curious ang mga bata, at nawa ay paalala nyo sa kanila na hindi ito laro, hindi ito merienda. Ito ay isang bagay na inutos sa atin ng Panginoon at gawin natin ng may kaseryosohan. Okay. Bago ho yan, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos na kami ay kinahabagan mo, kagaya ng amin na pag-aralan bilang mga Kristiyanong hentil, bilang mga ligaw na sangay, kinugpong mo kami. Salamat Panginoon kung kahit kami ngayon ay pwedeng tumawag sa iyo na aming Ama, na kami sangayon sa iyong salita ay parte at bahagi ng mga pangako kay Abraham, na meron kaming kaligtasan. At lahat ng ito, O Diyos, ay sa pamamagitan ng biyaya mo, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, tatamo namin nung kami nanampalataya sa Kanya. Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan. Narito, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin upang alalahanin, upang ang aming puso't isipan ay itutok kay Jesus sa Kanyang ginawa sa krus. Nawa, Panginoon, as we do this Lord's Supper, Panginoon, nawa ay bantayan mo kami, ang aming mga puso't isipan ay huwag magliwaliw sa anumang mga bagay, kundi ituon namin ito kay Kristo. At magawa namin ito, Panginoon, na nagluluwalhati sa iyo. O Diyos, tunay walang naging perpekto sa amin sa nakaraang mga araw. Lahat kami ay nagkulang, nagkasala. At salamat, O Diyos, sapagkat totoo ang iyong pangako na kung pahayag namin ang aming mga kasalanan, ay tapat at banal ka na kami patatawarin at lilinisin. Salamat po sa kapatawaran na meron kami sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon sa dalihong ito, tayo magkakaroon ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Tingnan natin ang pagsiyasat at tulong ng Panginoon sa atin sa pag-obserba sa banal na hapunan na ito. Muli ho tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama, iutusan mo kami na gawin ito sa pag-alaala sa iyo. O tulungan mo nawa kami na alalahanin ka. Ang aming mga buhay ay ituon at ilaan para sa iyo. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na namatay sa krus. Nagtamo ng parusa na dapat ay para sa amin upang kami ay magbihisa ng katwiran at magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabi siya ay pinagkanuloy, dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-pulot sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at amin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang ipagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inamin po natin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nga na hindi namin kayang isipin o ipaliwanag man ang dakilang biyaya na sumagana sa amin. Paanong nangyari na ibinigay mong yung bugtong na anak? Siya na walang sala, siya na walang hanggan ay nakaranas ng kamatayan. Siya na walang sala ay nagdusa alang-alang sa makasalanan. Siya na larawan ng dakilang kagandahan, kaperpektuhan, ay dumamo ng sugat, ng hagupit, ng pako, ng kahihiyan. Ang parusa na para sa amin ay siyang tumanggap. O Panginoon, purihin ka. Purihin ka sa iyong biyaya, purihin ka sa iyong pagmamahal. O purihin ang aming Panginoong Hesus sa kaligtasan na kanyang ginanap. At nawa ngayon, O Diyos, kami bilang mga nagpapakilalang mga Kristiyano, ang aming mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo. Kung siya ay namatay para sa amin, kami nawa ay masumpungan mong mabubuhay para sa Kanya. At nawa, Panginoon, na magtikta ng aming mga desisyon, mga pangarap, maging sa aming mga pamilya. Pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa aming mga anak at mga asawa. Ang katotohanan na namatay si Kristo para sa amin. Salamat po sa dakilang paalala. Ingatan mo kami, tulungan mo kaming hindi maging kahihiyan sa Ebanghelyo ni Kristo, at gamitin mo kaming tagapaghayag patuloy nito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magstay po tayong lahat. Muli ho, yung mga cups ay ipunin na lang ho natin doon sa likuran. Magstay po tayo at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, All Glory Be to Christ. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord loves raise the house in May, its builders strive. To you who boast tomorrow's fate, tell me, what is your life? Amidst it vanishes at all glory.
His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without Christ. Come in away from living bread. Oh, glory be to Christ. Oh, glory be to Christ our King. Oh, glory be to Christ. His rule and reign will never cease. Oh, glory be to Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online, mga kapatid. Muli, aking in-encourage ang bawat isa, balikan natin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan mula pa kanina sa ating Sunday School, ngayong sa ating Sunday morning worship service, at patuloy nating pagbulayan at patuloy ito na magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay. At nawa, saan man tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin, at patuloy ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ingatan, gamitin nawa tayo ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Magandang tanghali po. Dito ho nagtatapos ang ating pang-umagang pagsamba. Hilingan ko ho muna ang bawat isa na magsiupo. Meron lang tayong konting gagawin. Tapos na ho ang ating worship service. Kung meron nagmamadaling